Balitang Bayan kasama si Drew Nasino. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Lalarga na sa Mayo ang Miss Philippines Earth 2024 Talent Competition sa Iligan City po yan. May makaraan nga po ang tagumpay na contract signing sa pagitan ng pageant organizer at Iligan City Local Government. Ang Miss Philippines Earth ay taunan pong national beauty pageant na isinasagawa sa bansa upang pumili ng mga lalahok sa Miss Earth International. Kabilang sa mga sasabak sa talent competition, of course, ang pambato sa Miss Philippines Earth ni Mayor Vico at ng Pasig City na si Kat Santiago na atin pong makakasama ngayon pong araw na ito. Magandang tanghali, Miss Kat. Welcome sa DWIZ Aliw 23. Kat. Hello, isang makakalikasang araw sa inyong lahat at sa ating mga manonood, viewers, and listeners. Alright. Salamat, Kat, sa iyong pagpapaunlak sa amin dito sa Aliw 23 sa DWIC. Isang mabilisan lamang ito. Sa Mayo, lalarga yung talent competition. So, ready ka na dito sa pagsabak sa talent competition, Kat. Yes, ilalaban po natin ang Pasig. Yes, at sa mga kamutsa mo sa Pasig. Yes, of course. They are full support sa aking paglaban dito sa Miss Philippines Earth. Alright. So, ito ay dahil Miss Earth Philippines, of course, ang pinag-uusapan is yung kapaligiran, yung ating environment. Mahalaga yan, Kat, no? So, paano mo magagamit yung plataforma mo bilang candidate sa Miss Earth Philippines para tugunan yung mga issue sa problema sa environment, yung environmental problems? So, let's start first with my advocacy po. So, my advocacy is environmental and culture preservation. Mm-hmm. And with that, I wanted to use my hobby as a hiker. So, I want it to be purposeful in a way na I will reach out underserved communities as well, because one thing that I learned from them is that even though they were not that rich in terms of financially, at least kahit papano na preserve nila yung kultura at yung environment na meron sila. Ayun po. Okay. Yes. So, sa masalimuot na, of course, na ugnayan sa pagitan ng mga issue ng environment and politics sa bansa, so ano ang plano mo para makipagtulungan sa mga policymaker para magpatupad nitong mga makabuluhang pagbabago sakaling ikaw nga ang tanghalin na Miss Earth, Kat? Kung ako yung sakaling tatanghalin na Miss Philippines Earth 2024, I will use this opportunity po to uplift my LEAF program. Yung LEAF program po na yun, nag-stands po siya sa Live, Engage, and Act for Our Future po. Okay. So this time, hindi lang tayo more on environment. So ang Miss Philippines Earth is about the heritage as well po. And with that, I want to start from commemorating our ancestors and our local artists in different forms of art po, like singing, dancing, kasi they are the ones who make our culture alive. Ayun po. Okay. So, sa harap nga ng mga hamon at issue na sa kapaligiran, maraming mga issue kasi sa kapaligiran, Kat. Paano yung mapaplano na ipaglaban yung mga policy, yung mga pangmatagalan, mga long-term policy na naglalayong bigyang prioridad, of course, ang protection sa kapaligiran at kaunlaran sa lipunan. For example, itong mga politiko, mga malalaking negosyante na nagmamay-ari, ng mga minahan sa bansa, malalaking mga mining company. Ano masasabi mo doon, Kat? I think dyan na po papasok yung Sustainable Developmental Goals number 12 po, which is responsible consumption and production. I think there's nothing wrong with mining kasi we all know that mining contributes a lot with our daily necessities and essentials. But too much is worse. So tayo rin naman po yung magsasuffer. That's why one thing that I've learned in our first event po in Miss Philippines Earth during Earth Hour po, aside from switching off the lights, we should train ourselves to switch off plastic pollution, even in a simplest way po, like
whenever we go to groceries Yeah. or public markets, we should train ourselves to bring eco bags, yung mga ganun, eco-friendly na mga containers. Ayun po. Okay, last na lang bago ka namin bitawan, Kat. Okay. Kasi alam naman natin, no, naging controversial yung sa Chocolate Hills dyan sa Bohol. Yes. So, bilang candidate ng Miss Philippines Earth, ano sa tingin mo na, anong opinion mo doon? Kasi kapaligiran nga yung pinag-uusapan dito, lalo na Yes. itong Chocolate Hills, dyan sa Bohol, yan po ay eighth wonder of the world. Ano masasabi mo doon, Kat? Heritage din po siya actually. Actually, I'm very disappointed with the disrespect to our heritage po. And I believe we should never support this type of action or tolerate because being familiar with Sustainable Developmental Goals number 9, infrastructure, innovation, and in our industry, we must be able to take a progressive actions, not just by reaching out those taking advantage po sa ating mga heritage kasi alam natin na pinupuntahan siya ng mga turista, di ba? So what we can do is to preserve and sustain what we have na. So ayun po. Yun lang po yung masasabi ko. Okay, nako. So aabangan natin yan, Kat, sa Mayo. Baka meron kang gustong imbitahan, baka meron kang gustong panawagan sa ating mga kababayan, sa mga kamutya mo dito sa mga anak ng Pasig, Kat. Baka meron kang mga Anak ng panawagan. Pasig, yes. Sa lahat ng mga Pasigenyo or sa lahat ng gustong sumuporta po sa akin, maraming salamat po agad sa inyo. And to my team, to Sir Edison, to Sir Sai, sa lahat po sa Glam team ko, kay Ma'am Ana, pinapasalamatan ko rin po yung Hubnob sa patuloy na pagsuporta po sa akin at hindi ko po sasayangin yung opportunity na Alright. to na ipakita at ilaban talaga kung ano ang dapat. Ayun po. Alright, maraming salamat, Kat Santiago, sa iyong oras. Good luck sa Thank you so much Mayo. din Salamat. po. Good Thank you afternoon. so much Yeah, good po. afternoon. Good Ingat. afternoon din po. Salamat. Si Miss Earth Philippines 2024 candidate Kat Santiago ang inyo po napakinggan, ang inyo pong natunghayan. Balitang Bayan! Alright,